Hi there mga beloved yung soulmates! Kamusta po kayong lahat? Andito naman po yung lingkod Renzo Tarot Channel para sa mapagsamahan natin ang isang soulful na meaningful at reading dito lamang po sa inyo lagi na abangan sinusubaybayan at pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Ito mega shoutout po sa lahat ng ating mga soulmates na laging nanonood na kasubaybay, lalo na sa ating mga soulmates na overseas Filipino workers or OFWs na sa anong panig ng mundo ngayon nanonood kayo naroroon at nanonood. Maraming salamat po sa inyong nakakataba sa puso ng mga komento, sa inyong overwhelming response sa muli nating pagbabalik. At kapag bago po kayo sa ating channel, welcome. And of course, kapag hindi po pa kayo nakasubscribe at nagustuhan niyo pong ating video ngayon, please do subscribe, mag-comment din po kayo at nag-reply ako sa mga comments. At the same time, please do like and share na rin po ng ating mga videos sa mga kilala nyo, kaibigan nyo na mahilig rin sa tarot reading. Sige, ang ating pong reading ay na isang timeless reading para sa ating mga pinakamahal na nasa sign ng Sagittarius. Sagittarius, para sa inyo to, ang ibig sabihin po ng timeless reading ay kahit kailan nyo po ito mapanood, next week, next month, or kahit next year, ang ibig sabihin po ay para sa inyo po ang reading, ang energy ng reading na ito. Sige. Sagittarius, last one shuffle, wag na natin patagalin pa. I know that you're so excited and yes, Sagittarius, alam ko maraming nag-aabang. Sige. Kunin na natin yung 10 baraha para sa yung timeless reading, spirit, universe, spirit guides, angels, ancestors. Please give us 10 cards para sa ang timeless reading sa ating mga pinakamahal na nasa sign ng Sagittarius. Sa mga bago, mga bago po sa ating channel at bago manunood, baka magtaka po kayo bakit ganito po ako mag-shuffle. Parang medyo magulo or disorganized. Yes, ganito po talaga, but don't you worry kasi dito po tayo nakakakuha ng mga magagandang baraha kung saan nakaka-resonate ang lahat. Okay? Meron na tayong 3, 4, 6 pa para sa yung timeless reading Sagittarius, Spirit, Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 6 cards please for Sagittarius. Ayun. 5. Last 5 cards please, Angels, Ancestors. Again, maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala at support. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo. And kailangan ko pong tulong nyo para mas lalong lumago po ang ating channel. Tulungan nyo po akong i-spread ang ating pakilalang ating channel. Pag ganito po nang papakita, ibabalik natin. Ipakilala ang inyong lingkod sa mga kaibigan nyo. Kakilala nyo pa na mahilig rin sa tarot reading para mas lumago ang ating channel. Mag-subscribe kayo para mas malawak ang ma-reach ng ating mga videos na ito. Okay? Pag ganito papakita, balik natin. Last 2 cards. Ayun, nahulog ang 2. Okay? Kompleto na ngayong 10 baraha sa Sagittarius. I know that you've been waiting for this timeless reading. Sige? Let's begin. Sagittarius, with your opening card, Hermit. I can see her a little bit of loneliness, a little bit of frustration, dissatisfaction. Ano ba to? Sagittarius na nakikita natin dito. It seems that parang may emptiness kayong nararamdaman sa kasalukuyan. Parang a lot of things na parang unresolved, na parang bumubulabog sa isipan mo. Okay? Sorry, why did I say Hermit? Sorry, this is 5 of Cups pala. Sorry. Ulit, buti lang parang na-recall. Parang Hermit yung sinabi ko, tama ba? But this is 5 of Cups. It's all about parang frustration. It seems that you really want something to be done. Parang may gustong-gusto ka na talagang i-accomplish matapos. But parang ang daming blockages, ang daming mga humaharang, parang hindi natutuloy, ang daming delays. Tingnan natin ito. But this 5 of Cards is showing Sagittarius na parang merong konting dissatisfaction or parang confusion sa kasalukuyan mong sitwasyon. Okay? 5 of Cups pala yun. Sorry. From 5 of Cups, yung pangalawang baraha is 5 of Wands. What does it mean? Parang Sagittarius kasi, the energy that I can feel here is one of the blockages. Parang isa sa mga nagiging dahilan, factor why. It seems that your current situation ay parang maraming mga blockages o parang maraming delays. It's because of these 5 of Wands. I can see here na parang masyado ka daw nagiging available sa ibang tao. It seems that you're spending your energy, you're wasting your time in pleasing other people na parang nakakalimutan mong unahin muna ang sarili mo. Look at that. There's also parang you love to go outside na parang maraming tao, na parang walang masama dyan. I'm not questioning that kasi kung sociable ka naman talaga. But ang nagiging problema dito sa Sagittarius ay napapabayaan mo ang sarili mo, napapabayaan mong bigyan ng
oras ang sarili mo at the same time, parang ayusin ito, okay? At this moment, I can see here, parang kailangan mo ng introspection, self-reflection muna kasi ngayon, siguro, why don't you try na parang mag-avoid muna sa kakalabas or parang pakikipag-meet up sa mga tao, mga kaibigan, and you need to parang muni-muni ka muna mag-isa. Tingnan mo, mag-pray ka, i-clear mo ang mind mo at puso mo. Baka sakaling ma-clear away yung blockages at kung ano man yung mga minamanifest mo ay dumating para sa'yo. Okay? Pangatlo, your third card, Sagittarius. Oh, eto na yung tunay na hermit mode. Okay, na sinasabi ko kanina. Okay? Hermit, this card, Sagittarius, also represents, I can see here na parang there's parang may reminder si universe para sa'yo na sabi nga connected dito sa pangalawang barahan ng Five of Wands na this time you need to focus on self-improvement muna. You need to love yourself first, okay? Because eto, may dala kang light at the same time, sabi ko nga, if you want to for that blockages na matanggal, if you want resolution, kung naghahanap ka ng mga kasagutan sa katanungan mo, ng mga paraan para magkaroon ka ng peace of mind, then you need what is this? You need self-love. You need to focus. You need to give time or effort na unahin na muna ang sarili mo. At this time, parang kailangan mo munang mag-hermit mode to the point na, I'm not literally saying na parang, I will make an example, parang kung kailangan mong pumunta sa isang kuweba, magtago doon na parang ikaw muna, gusto mo na mapag-isa for you to know yourself more, for you to parang nga magmuni-muni kung ano ba talaga ang mga dapat nararapat kasi mamaya kaya ka naguguluhan, it's because of course dahil nga laging available sa ibang tao, ang dami mong nasasagap na ideas, ang dami mong nasasagap ng mga what is this ideas, mga suggestions na hindi mo alam kung sino susundin mo. Okay? But now, this is the best time para yung sarili mong desisyon naman ang susunod through introspection or self-reflection muna, Sagittarius. Okay? I hope nasusundan nyo ha, pang-apat nating baraha. Balance talaga. Okay? This one is two pentacles. Literally, kung what is this, interpret mo this balance about pentacles, about money. But I can see here, i-relate ko dito, sabi ko nga sa oras at sa panahon mo, Sagittarius. Is like, what is this? There's a wave sa likod. Okay? Mayroon talagang kaguluhan sa isipan. Mayroon talagang ang daming mga bumubulabog sa isipan mo. That's why kailangan talaga these two of pentacles also represent. Sabi ko, balansehin mo ang oras mo, balansehin mo yung panahon mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Hindi pwedeng ubusin mo ito sa labas, sa mga tao, wherein, kasi ang mangyayari dito, if you go outside, if you go with these people, masaya ka, of course. But if you go home, pag umuwi ka, sa kwarto matulog ka, hindi ka na masaya, there's a lot of sadness that you will experience. It's because nga parang di mo alam, yung parang may gusto kang punan sa puso mo na hindi mo alam bakit ka malungkot. Although palagi ka namang nasa labas, palagi mo namang kasama ang mga kaibigan mo, but since pag umuwi ka, hindi ka happy. Yes, that's why sabi ko nga, balance with everything, not only with money, but balance your time, balance your effort, balance your, alam mo, pagtulog, lahat-lahat. Kasi kapag balance ang lahat ng bagay sa atin, everything flows smoothly. Finances, blessings, happiness, di ba? So, Sagittarius, that's the message for you. Okay? I hope nasusundan and you listen. High Priestess, Sagittarius, ang dami mo daw minamanifest. Okay? Manifestations na it's like very few or some of you talagang parang hindi pa talaga dumadating ito or parang sabi ko nga may mga blockages. Okay? The High Priestess card and the energy that I can feel here is sabi nga aside from napakaraming manifestations, ang dami mo ding mga plano na nais magawa. That's why you have a lot of wishes. Ang dami mong pinapanalangin. Sagittarius, ang dami mong gustong mangyari. It seems that you're following a lot of rituals, you're believing into higher being or some what is this, supernatural things, mga pamahiin, kung ano-ano man yan na pinaniniwalaan mo. It's because you are manifesting of something. But
it seems na parang hindi pa siya dumarating kasi nga ang daming blockages, ang daming mga delays. Okay? But pinapakita nito na Sagittarius that your heart is full or filled with manifestations. Punong-puno ang puso mo ng mga pangarap, ng mga bagay, ng mga wishes na gustong-gusto mo nang matupad. Okay? Tapos na tayo sa ating first row, first to 5 cards. Let's continue, Sagittarius, with the second row, pang-anim mong baraha. Oh, look at this. Pakita ko sa inyo, ha? Kung bakit konektado ang mga baraha. The cards are not lying. Ito yung una nating baraha. 5 of Cups. Diba? Dissatisfaction. Tingnan mo yung katapat niya. 8. Ayan ka pa rin, oh. Discontentment. Siguro nag-ugat din tong mga dissatisfaction or frustration mo is because sabi nga, eto ka kasi parang nakikita dito, ang nais iparating sa universe ay parang hindi ka daw kontento sa mga blessings na dumarating sa iyo. Sa Sagittarius, you need to have time para maging grateful. Ayun, ang dami mo na kung tutusin. Siguro na-overlook mo lang. Ang dami mo ng trophies, ayun, nakapatong-patong. But seems ay naghahanap ka pa rin. Hindi ka pa rin kontento. That's why, kapag ganyan ang mindset natin, kahit may pumapasok ng blessing, kahit maliit, siguro hindi mo nabibigyan ng value or hindi ka napapasalamat. It's because your mindset ay pangmalakihan. Of course, walang masama dyan. Sino bang ayaw mangarap ng malaki? But we need to start by appreciating small things, small blessings na dumarating sa buhay natin. Okay? This 8 of Cups represents dissatisfaction or discontentment. Ito ka ngayon. That's why the lesson here ay Sagittarius, please kung ano man, maliit man o malaki ang pumasok, kailangan mo munang matutong magpasalamat or be grateful kasi dyan, that's one of the factor na maaaring makatanggal ng blockages sa mga parating mo pang mga biyaya or blessings. Okay? Di ba? Nakita nyo, connected ang baraha. Pampito. Oh, Judgment. Okay. Sagittarius, I can see her na, kasi nga related din to dun sa mga wishes mo. Okay? Judgment, the energy that I can feel there is, there's a result. Matutupad ito. But, kasi katapat niya itong 5 of wands na sinasabi ko kanina, ito yung mga taong sobrang pinaglalaanan mo ng oras. I will tell you, Sagittarius, kung gusto mong matanggal ang blockages, ito malinaw na sinasabi ng baraha. Connected na siya. Kung gusto mo matanggal ang blockages, kung gusto mong mag-flow na yung mga bagay na inaantay mo, this Judgment card is telling you, please, at this time, mag-cut off na muna, mag-solo na muna, iwasan na muna itong mga tao. Kung kaya mo, unti-unti, hindi naman biglaan, but unti-unti, everyday, hanggang sa masanay ka na mag-isa ka na muna, and there, makikita mo, unti-unting darating mo, kasi Judgment also represents wish fulfillment. Para, if you want your wishes, your manifestations to come your way, to be granted, at least as of now, yan lang muna nakikita ko dito na pinaparating na universe na gawin mo. Cut off na muna. Iwasan na muna ang paglalaan ng oras sa mga tao, sa mga kaibigan, kasi dito na drain ang energy mo. Okay? It's up to you, Sagittarius, kung susundin mo ang sinasabi ko. Look, pang-8. Katapat ng Hermit card is the 3 of Wands. Marami pang opportunities na maaaring kang masumpungan, maraming doors of blessings na maaaring magbukas sa'yo kapag sinunod mo lahat nito. Kapag inuna mo naman ang sarili mo. Aside from time na ilalaan mo sarili mo, you need also to improve yourself. And you need to improve your skills kung ano man ang meron ka. Siguro may talent ka sa pagkanta, sa pagsulat, sa dancing, then it's the best time para, kasi di ba kapag mag-isa ka na, dyan mo naman focusan. If you're in a profession, maaring it's the best time para mag-masters ka, mag-enroll ka sa mga, sa mga any kind of courses na makakadagdag sa kaalaman mo, basta makailangan dito self-improvement. Okay? Kasi marami pang mga parating sa Sagittarius na maaaring magbukas sa'yo. But you need to help yourself first. Okay? Ang gaganda ng ating, di ba, napakalinaw ng ating reading. Oh, Ace of Swords. Sabi ko sa inyo, the cards will not lie. There is a better future ahead of you, Sagittarius. May mga blockages lang talaga. Kung tutusin, maraming blessings na parating sa inyo. Medyo delay lang, may mga blockages lang.
And sinasabi ko nga, it's because of that thing na ginagawa mo. But kapag nasimulan mo nang gawin yan, kapag nasimulan mo nang sundin yung sinabi ko sa iyo na pinaparating ng universe na kailangan mo munang unahin ang sarili mo, lumayo-layo ka muna. Kailangan mo munang mag-self-reflect and at the same time, i-improve, mahalin mo muna ang sarili mo, lagain mo yung sarili mo here. The Ace of Swords, a new beginning, a bright future, new milestone, okay? Achievements will come your way, Sagittarius. Ito na sinasabi ko na. Okay, darating to sa'yo. Para sa'yo to. But kailangan mo munang tulungan ang sarili mo. 10th and last card, tapusin natin tong timeless reading mo, Sagittarius, with your 10th card. Oh, tinapos tayo. Sinagot tayo ng mga bara. Sun. Bright future ahead. Brighter days are waiting for you. A very fruitful, a life puno ng pag-asa, puno ng confidence, puno ng happiness. Here comes the sun for you, Sagittarius. Hindi ka iiwan ni universe. As of this moment, sabi ko, ulitin ko, ang tanging kailangan mo lang gawin, put yourself first at the center, love yourself first before anyone else, and maniwala ka sa akin, Sagittarius. Everything will fall into place para sa'yo. Congratulations. And I am so happy and I'm praying na sana maraming nasa sign ng Sagittarius na mga kapatid nito ngayon. Ulitin ko po, kapag nagustuhan niyo po ating reading at nakaresonate kayo, mag-comment kayo, like and share. Of course, mag-subscribe po kayo kapag hindi pa kayo nakasubscribe. Again, maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmamahal. Hanggang sa susunod nating pagsasama, mga pinamahal kong zombies sa Sagittarius. Nasaan man kayo ngayon, naruroon, ano pang ginagawa niyo, mag-iingat yan lagi. God bless us all.